Good evening po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay dadako sa atin pong reporting sa pastoral competency sa pastoral issue. Ang pastoral competency ay atin po matutunghayan. Ang pastoral competency refers to the skills, knowledge, and attitudes necessary for the effective pastoral ministry. Kung atin pong titignan, ang pastoral competency ay isang kakayahan ng pastoral na pamamahala. Ito ay tumutukoy sa mga kasanayan, kaalaman, at mga ugali na kailangan para sa epektibong pastoral na ministeryo. Ito po ay isa pong kakayahan na dapat pong maihubog, dapat pong ma-develop sa isa pong lingkod ng Panginoon. Kaya doon, pastoral competency refers to the skill, kakayahan, knowledge, kaalaman, and then attitude, pag-uugali na kinakailangan bilang isa pong minister ng Panginoon ay dapat ito ay maihubog sa buhay ng isa pong pastor. Pag-uusapan po natin ngayon ang patungkol po sa Bible School or Seminary. The main difference between a Bible school degree and short-term pastoral training is the length of study and the level of education. Ito po yung atin pong matutunghayan patungkol po sa Bible school or short-term ng isa pong pag-aaral o ng short course sa nagpapastor. Length of study, kung atin pong mapapansin, Bible school degrees typically take longer to complete than short-term pastoral training. Ito yung pagkakaiba. Bible school degree, Bible school college, typically other bachelor's or associate degrees that can be completed in 4 years or less. Seminary programs like the Master of Divinity typically required at least 3 years or uh, full-time study kung itong atin pong makikita. Ito po yung pagkakaiba sa mga education ng mga nagpapastor. Yung mga kolehiyo o yung sa atin po sa paralang pambibliya ay karaniwang nag-aalok ng mga bachelor or associate degree na maaring makumpleto sa loob ng 4 na taon o mas kaunti. Ang mga programa sa seminary tulad ng Master of Divinity or doctoral degree ay karaniwang nangangailangan ng hindi bababa sa 3 taon ng full-time na pag-aaral. Kahit meron tayong mga progress course sa Bachelor of Theology na nire-required upang makompleto ang length ng pag-aaral at mas lalo pong ma-develop ang skill ng mga bagong pastor. Sa short-term pastoral training naman, kung atin pong titignan, ay ito po yung sinasabi dito, short-term pastoral training, short-term pastoral training can be completed in 12 weeks full-time or 24 weeks part-time kung ito yung atin pong titignan. Ang level of education naman ay Bible College tend to focus on practical education for local ministry, while seminaries offer more comprehensive education for advanced ministry teaching or academic rules. Ito yung atin pong mapapansin. Itong short-term na pag-aaral ay panandali ang pagsasanay lamang sa mga pastoral o sa mga pastor ay maaring makumpleto sa loob ng 12 weeks full-time or 24 na linggo o 24 weeks sa mga part-time. Kaya ito po yung pagkakaiba
pagdating po sa kanila pong, length ng pag-aaral. Sa level of education naman, kung atin po mapapansin, sabi ko kanina, ito yung mga kolehiyo sa Bible School o paaralang pambilya ay may posibilidad na tumuon sa praktikal na edukasyon para, sa lokal na ministeryo. Ibig sabihin sinasanay, tinuturuan ng mga mag-aaral sa larangan po ng Bible interpretation, at the same time sa kanila pong pagbuo ng kanila pong ministeryo, sinasanay po sila habang ang mga seminary ay nag-aalok ng mas komprehensibong edukasyon para sa advanced na ministeryo, pagtuturo o mga tungkuling academic. Kaya dito po nakatuon ang Bible School, in-enhance ang kanila pong mga kakayanan. Pag-usapan po natin ngayon ang patungkol po sa maturity. Bakit kinakailangan 'to pagdating sa, pagiging pastor po? Ang maturity po sa emotional ay pag-usapan. Ang pastoral competency sa maturity sa emosyonal, pagtitiis sa stress at pagpapalago ng tagumpay ay mahalaga para sa mga pastor at mga pinuno ng simbahan. Dapat maging matatag ang iyong emosyon, maging matibay ang iyong pananampalataya, maging isa kang ehemplo sa iyong pong congregation na hinahawakan. Dahil ito po ang dapat maging maihubog sa buhay ng isa pong pastor. Pag-usapan natin ang emotional. Sa personal competencies ay unang-una na dapat maihubog doon ay yung tinatawag nating self-awareness. Dahil dito po ay dapat maihubog ang emosyon ng isa pong pastor. Pagkilala sa sariling emosyon. Nakakilala ang isang matatag na pastor sa kanyang mga emosyon at nakapagkukontrol nito. Nakokontrol niya ang kanyang sarili, nakokontrol niya ang kanyang ah, damdamin, kanyang nararamdaman, empatihiya, nakapagpapakita ng pangunawa at pagmamahal sa ibang tao, pakikipag-usap, nakakapag-usap ng mabuti at nakapagpapaliwanag ng mga idea. Na dapat ito ay maihubog sa buhay po ng mga pastor. Personal competencies. Ito yung sasabi ko kanina, yung self-awareness. Ang self-awareness is understanding one's strength, weaknesses, and emotional intelligence. Ano ba yung, bakit kinakailangan natin yung understanding sa atin pong mga kakayanan, weaknesses, at ang atin pong pangunawa? Ang sabi doon, understanding one's strength, weaknesses, and emotional intelligence ay kinakailangan. Ito po, pangunawa sa mga kalakasan natin. Saan ba ako malakas? Saan ba ako mahina? Saan bang aking kahinaan? At emosyonal na katalinuhan ng isa pong tao. Mapapasin natin sa pangalawa ay emotional intelligence. Managing one's emotion and relationship effectively. Ito po ay napakahalaga bilang isa pong lingkod ng Panginoon na meron tayong kasanayan, katalinuhan sa pamamahala ng isang emosyon at relasyon ng epektibo. Naiayos po natin lalo sa atin pong kalagayan, sa atin pong sarili, upang tayo maging isang ehemplo sa atin pong congregation. Resilient and stress management. Coping with ministry-related stress and challenges. Katatagan at pamamahala ng stress o pagharap sa stress at hamon na nag-uugnay sa atin pong ministeryo. Dahil sa ministry po ay hindi po easy. Ika nga ay marami po mga challenges na tayo po ay kakaharapin natin ito o magte-test sa atin pong pananampalataya. Na dapat po dito ay magkaroon tayo ng katatagan. Pang-apat ay continuous learning.
Mahalaga po ito, engaging in ongoing education and professional development, na tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong learning o sa atin pong natutunan o sa atin pong pag-aaral. Ito po ay patuloy na pag-aaral. Ika nga po, bilang lingkod po ng Panginoon, ay ang atin pong buhay ay continuous learning o continuous yung atin pong mga pag-aaral maging sa ating sarili, kung paano natin mas lalo pong ma-develop yung atin pong mga skill o mga kakayanan. Pagsali sa patuloy na edukasyon at profesional na pag-unlad ng atin pong buhay. Panlima ay spiritual discipline. Ito po ay mahalaga. Bakit? Kinakailangan natin ma-maintain ang strong personal spiritual life and practice. These competencies are not exhaustive, and different denominations or organization may prioritize certain skill over other. However, they provide a foundation for effective pastoral ministry. Kinakailangan po natin yung atin pong spiritual na pagdidisiplina sa atin pong buhay, yung atin pong personal devotion, yung atin pong kakayanan, yung atin pong sarili. Pagpapanatili ng isang malakas na personal na spiritual na buhay at mga gawin natin bilang lingkod po ng Panginoon. Dapat po ay nagpapatuloy. Ang mga kakayanan na ito ay hindi kumpleto at maaring unahin ng iba't ibang denominasyon o organisasyon ang ilang mga kasanayan kaysa sa iba. Gayunpaman, nagbibigay sila ng pundasyon para sa epektibong pastoral na ministeryo. At sa pagkakataong ito ay atin pong pag-usapan ngayon yung stress tolerance o yung pagtitiis sa stress. Bakit kaya napapalow pa rin yung stress? It's mean tayo po ay hindi po yung atin pong ministeryo ay talagang susubukin tayo sa maraming mga bagay. Pag-uusapan natin yung pagtitiis o yung stress tolerance. Ang sabi doon, ito pa ay napapalow pa rin sa emotion, encouragement, pagpapalakas ng loob, calming down, pagpapakalma ng atin pong nararamdaman, developing resilient o paglago ng katatagan. Ito po ay napapaloob na dapat po nating maihubog sa buhay natin bilang isa pong lingkod ng Panginoon. Pag-usapan ng encouragement. Bakit napakahalagang encouragement? Pagpapalakas ng loob, nakakapag-cope sa mga pagsubok at pagkabigo. Kapag tayo meron pong encouragement, na i-encourage yung atin pong sarili, ito po yung mai-apply natin sa atin pong congregation, sa atin pong mga member, na sila po ay ma-encourage natin, na sila po ay magpatuloy sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Calming down sa pangalawa, ano ba ito? Yung pagpapakalma, nakapagpapakalma sa mga panahong may kaguluhan. Ibig pong sabihin, nagkakaroon po tayo, nagiging daluyan tayo ng kapayapaan, yung atin pong buhay, sa atin pong mga nasasakupan sa atin pong congregation na ipinagkatiwala ng Panginoon. Developing resilient na kung saan pagpapalago ng katatagan ay kinakailangan sa mga lingkod po ng Panginoon. Nakakapag-usbong ng lakas ng loob at pagtitiwala sa sarili. Dapat meron tayo ito bilang isa pong lingkod ng Panginoon. Nakakapag-usbong ng lakas ng loob at pagtitiwala sa atin pong sarili. Pag-usapan po natin ngayon ang success management. Paano ba natin makamit ang success management? Una, pag-usapan po natin ang spiritual leadership. Guiding individual and communities in spiritual growth and development. Ito po ay ang spiritual na pamumuno bilang mga hinirang at tinawag ng Panginoon sa ministeryo na ipinagkatiwala sa atin.
paggabay sa mga individual at komunidad sa espiritual na paraan ng paglago at pag-unlad. Dahil tayo po ay tinawag po ng Panginoon, hindi lamang sa atin pong church, sa congregation na pinagkatiwala sa atin, maging sa komunidad kung nasaan tayo naroon. Tayo po ay nagiging kabahagi, tayo po ay nagiging liwanag upang patuloy po nating maibahagi ang mensahe ng Panginoon. Pangalawa natin pong pag-usapan ay ang pastoral care, providing emotional, mental, and spiritual support to individuals and families. Ang pastoral care, kung atin pong makikita, ay isa pong pagbibigay ng emosyonal, mental, at spiritual na suporta sa mga individual at pamilya. Tayo po ay parating nariyan. Halimbawa, kapag ang isa pong pastor ay meron pong miyembrong na maalam, parating tayo naroon upang i-comfort natin sila, upang sila'y atin pong i-encourage, upang sila'y atin pong ipalakas ang kanila pong pananampalataya sa Panginoon sa panahon na sila po ay nasa pangungulila. Ibig po sabihin, yan yung role natin bilang isa pong mga lingkod ng Panginoon at marami pang mga bagay. And then, preaching and teaching. Napakahalaga po ito bilang isa pong pastor. Communicating biblical truths and applying them to everyday life. Kung atin pong mapapansin, bilang isa pong pastor ay tayo po ay tinawag ng Panginoon upang ipangaral at ituro ang salita ng Panginoon. Pagpapahayag ng mga katotohanan sa Biblia at pagsasabuhay nito sa pang-araw-araw na buhay. Dito po ay atin pong itinuturo ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Dito po ay atin pong inihahayag ang mensahe ng Panginoon sa atin pong mga tinuturuan. Pang-apat ay worship leadership. Ibig pong sabihin, tayo po ay ang tagapanguna, leading worship service and creating meaningful liturgical experience. Mapapansin natin, tayo po ay ang tagapanguna sa pagsamba. Tayo po ay nangunguna sa mga service ng pagsamba at paglikha ng mga makabuluhang karanasang liturhikal. Tayo po ay nangunguna upang sila'y dalhin ng congregation sa paanan ng Panginoon upang sila ay sumamba sa espiritual na katotohanan. Ito po ay isa sa mga proseso kung paano natin masabi na maging successful management ang isa pong tagapamahala o ang isa pong pastor sa loob ng kanya pong congregation. Community building. Mapapansin po natin, fostering a sense of belonging, inclusivity, and connection among diverse individuals. Ito po ay isa pong bagay na dapat ma-develop sa buhay ng isa pong lingkod ng Panginoon. Pagbuo ng komunidad. Ikaw ay nariyan upang maging isa pong liwanag. Pagpapatibay ng pakiramdam ng pagiging kabilang, pagiging kasama, at koneksyon sa magkaibang individual. Minsan po kasi sa atin ay may mga ibang pastor na ayaw maki-join sa gawain po para sa government o sa anumang ahensya ng atin pong pamahalaan. Pagdating po sa labas ng church, ang kanila pong pananaw ay doon lamang ako tinawag sa loob ng congregation o ng church, hindi ako tinawag sa community o sa labas. No. Bilang isang pastor, tayo rin po ay pastor sa komunidad. Pag-uusapan po natin ngayon ang conflict management. Ang conflict management in internal conflicts
Internal conflict in management in pastoral ministry refers to disagreements or tensions that arise within a church leadership team, often stemming from lashes in personal style, differing theological perspective, power, struggles, or disagreements about church direction, prioritize, and resource allocation, creating stress and challenges for the overall ministry operation. Ito po yung sitwasyon na madalas na nangyayari sa loob po ng congregation. Ang panloob na salungatan sa pamamahala sa pastoral na ministeryo ay isang tumutukoy sa mga hindi pagkakasundo o tensyon na lumilitaw sa loob ng isa pong pangkat sa pamumuno ng simbahan. Ibig pong sabihin, hindi lamang po tayo bilang isa pong pastor ay nasusunod yung atin pong gusto. Minsan meron po mga sumasalungat, minsan may mga hindi po sumasang-ayon na kadalasan nagmumula sa mga salungatan sa mga personal na estilo ng pamamahala o idea o magkaibang teolohikong pananaw, labanan sa kapangyarihan o hindi pagkakasundo tungkol sa direksyon ng simbahan, mga prioridad o paglaan ng mapagkukunan na lumikha ng stress at hamon para sa pangkahalatang operasyon sa gawain po ng Panginoon. Ito minsan yung mahirap na sitwasyon na kung saan ay ito yung goal na nais mong isagawa upang mas lalo pong ma-develop ang ministry na ipinagkatiwala sa sa Panginoon. Minsan nauupos po ng mga leaders ng church. Hindi naunawaan po si pastor. By the way, ay salamat sa Panginoon dahil tayo po ay pinag-uusapan po natin ngayon ito kung papaano natin mas lalo pong ma-improve ang mga bagay nito. Ibig po sabihin, itong conflict na ito ay bahagi po sa ministeryo na atin pong kakaharapin. Pag-usapan po natin ngayon ang conflict management in relationship, relational conflict. Ito po ay ang sa relationship kung atin pong titignan is empathy and active listening, understanding and responding to others' concern and emotion. Bilang isa pong pastor ay dapat meron po tayong empatihiya at aktibong pakikinig. Meron tayong heart na tayo po'y makinig sa atin pong mga nasasakupan upang unawa at pagtugon sa mga alalahanin at emosyon ng iba. Ibig pong sabihin, kung alam nating ma-open si kapatid na ito, mas pinipili po natin na gumamit ng mga estratehiya na hindi siya ma-offend sa kanyang kanya pong way, ng kanya pong pagkilos o ng kanyang pananaw. Ikino-correct po natin sila batay sa salita ng Panginoon. Resolution. Managing and resolving conflict is an constructive matter na dapat tayo'y meron po tayong paglutas ng salungatan sa pamamahala at paglutas sa mga salungatan sa isang nakabubuo ng paraan. Ibig po sabihin, meron tayong conflict resolution. Paano natin mas lalong mas mapapabuti ang mga ito? Paano ba natin mas lalo pong ma-improve ang ganitong idea para sa atin pong tatahaking goal sa atin pong church? Communication. Effective verbal and non-verbal communication with diverse audience. Ito po ay napakahalaga bilang isa pong pastor ang atin pong communication o komunikasyon. Epektibong verbal at non-verbal na komunikasyon sa magkaibang madla. Halimbawa, kapag meron po tayong mga panauhin mula sa Metro Manila at dito po tayo sa probinsya, bilang pastor ay tayo po ay gumagamit ng wikang Tagalog na mas lalo po natin maipaliwanag at maunawaan ang atin pong mga panauhin. Halimbawa, meron po tayong mga panauhin mula sa ibang bansa, sinisikap natin maipresenta ang atin pong mensahe na mula sa Panginoon
sa pamagitan po ng lengguwahe na mas lalo pong maunawaan ng atin pong congregation at the same time ng atin pong mga panauhin mula sa ibang bansa. Collaboration, working with other to achieve common goals. Ibig sabihin is a team, is a part na tayo po'y nagkakaisa, unity, pakipagtulungan. Pakipagtulungan sa iba upang makamit ang mga karaniwang layunin. Ibig pong sabihin bilang isang pong pastor, bagamat kung tayo po hindi sang-ayon sa ganong panukala at subalit na alam natin na ito naman ay nakakabuti, ay dapat po tayo magkaroon po ng ang tawag doon ay pakipagtulungan upang maabot ang goal na sa ikakalago ng ating pong congregation at ng ating pong mga kapatiran. Cultural competence, understanding and respecting diverse cultural backgrounds and perspective, kakayahan, pangkultura at pangunawa at paggalang sa magkaibang kultura at pananaw. Bilang isa pong pastor, minsan tayo po'y ma-assign sa mga liblib na lugar o di kaya sa lugar na iba sa atin pong kultura. Tayo'y meron pong pangunawa at meron po tayong paggalang sa ganong kanila pong ah, pananaw sa church na noon at tayo po ay magtuturo ng katotohanan. Pag-usapan po natin ngayon ang patungkol po sa internal conflict. Conflict management and internal conflict. In pastoral ministry, external conflict in management refers to disagreement or despite the arise between a church leadership team and outside entities such as other churches, community organization, government bodies, or even individuals from wider community obtain concerning issues related to church policies, doctrine, social instance, or community outreach initiative. Kung atin pong titignan, ito yung external conflict sa pastoral na ministry ay ito yung panlabas na salungatan sa pamamahala. Ito'y tumutukoy sa mga hindi pagkakasundo o pagtatalo na lumitaw sa pagitan ng isang pangkat ng pamunuan sa church, sa loob ng atin pong church, at mga panlabas na entidad o yung tinatawag nating yung mga entitled tulad ng ibang mga simbahan, mga organisasyon ng komunidad, mga katawan ng pamahala o yung mga bubuo sa management o kahit sa mga individual mula sa mas malawak na komunidad na kadalasan ay may kinalaman sa mga isyo na may kaugnayan sa mga patakaran ng simbahan, doktrina, panindigan sa lipunan o mga hakbangin sa pag-abot sa komunidad. Ito po yung mga nagiging conflict sa external na pamamahala. Pag-usapan po natin ngayon ang church management. Ang church management ay pag-usapan po natin ngayon, applying management function, administrative competencies. Napakahalaga po ang leadership and management. Ano ba ito ang leadership management? Leadership management, leading and managing managing teams, program and resource. Napakahalaga po dito. Dahil dito po ay nangunguna at namamahala ang isa pong pastor sa mga kupunan, maging sa programa at mapagkukunan ng resource o papaano mas lalo pong ma-improve ang leadership o yung gawain ng Panginoon. Mahalaga rin po ang administration. Bakit? Overseeing administrative tasks, finance, and logistic. Isa pong rule sa atin bilang isa pong pastor na pangasiwaan ang mga gawain pang administrative,
maging sa pananalapi at sa mga logistic na mga pangangailangan ng atin pong church. Strategic planning, doon rin po. Bakit? Ito po ay to develop and implementing ministry strategies that meron po tayong estratehiya ng pagpaplano upang mabuo natin yung pagpapatupad ng mga estratehiya sa atin pong ministry kung paano mas lalong ma-improve, paano natin mapalago ang gawain ng Panginoon. At naroon din po ang evaluation assessment, evaluating ministry, effectiveness and making improvement. Kung tayo ba ay epektibo pa sa atin pong mga style ng atin pong pagtuturo o yung sa way ng atin pong management. Sinusuri po natin o pagtatasa yung assessment, pagsusuri sa pagiging epektibo natin sa gawain ng Panginoon at paggawa ng mga pagpapabuti kung ito ba ay naaayon at nakakabuti pa sa gawain po ng Panginoon. At then, the same time ay ang technology and media. Ito po ay napapaloob din po sa bilang isa pong pastor na tayo po ay meron po tayong kakayanan o kaalaman kung paano natin magamit din ang teknolohiya sa ikakalago po ng atin pong gawain. Ito yung paggamit ng teknolohiya at media, sa utilizing technology and media for the ministry purposes. That meron tayong paggamit, nagkakaroon po tayo ng pag-adapt sa makabagong teknolohiya upang ito ay magamit natin sa ministeryo ng Panginoon. At alam ko na meron po naka-assign sa technology. Church management or meager resource. Christian stewardship is the responsible management of the resource God has provided. We are called to use our time, talents, and treasure in a way that honors God's and furthers His kingdom. Church stewardship is not a new term. There were steward in the Bible. Napakahalaga po yung pangasiwa bilang isa pong Kristiyano na kung saan ang responsibilidad ay nasa atin pong balikat, sa atin pong pamahala, ng mga panukalang ibinigay ng Diyos. Tinawag tayo bilang pastor na tayo na dapat nating gamitin ang ating mga oras, talento at kayamanan sa paraan ng napaparangalan natin ng Diyos at nagpapaunlad sa kanyang kaharian, sa kanya pong gawain. Ang pangasiwa sa simbahan ay hindi isang bagong termino, kundi ito po ay nagbuhat at mula ito sa Biblia na dapat po nating maisagawa sa atin pong buhay. Pag-usapan po naman natin ang patungkol po sa church management dealing with fillers and caterpillars. Kung mapapansin po natin, dealing with fillers and caterpillars in church management refers to the practice of balancing the needs and roles of established long-term church members, fillers, with new were less matured members who are still growing in their faith, or caterpillars, requiring a nurturing approach to help them develop into active contributors of the church community. Kung mapapansin natin na dapat bilang isa pong pastor ay meron tayong pakikitungo sa mga fillers and caterpillars. Hindi po natin sila kinokondemn o anyway, sa pamamahala ng simbahan. Ay tumutukoy sa pagsasanay ng pagbabalanse ng mga pangailangan at tungkulin ng mga tinawag na pangmatagalan na miyembro ng simbahan o mga haligi sa mga mas bago. Hindi gaanong matured na mga miyembro na lumaki para sa kanilang pananampalataya o mga higad na nangangailangan ng paraan ng pag-aalaga upang matulungan silang maging aktibong mga tagapag-ambag sa komunidad ng simbahan. Kaya napakahalaga po ang role ng isa pong pastor sa gawain po ng Panginoon.
At sa atin pong pagtatapos, ang pastoral competency ay ang kakayahan ng isang pastor o pinuno ng simbahan na magbigay ng epektibong pamumuno, pag-aalaga at pagtuturo sa mga miyembro ng simbahan. Ito yung pinaka-common goal natin bilang isa pong pastor. Ang ituro, ang ipangaral, ang salita ng Panginoon sa atin pong mga congregation. Ang pastoral competency ay mahalaga para sa mga pastor at pinuno ng simbahan upang magbigay ng epektibong pamumuno at pag-aalaga sa mga miyembro ng simbahan. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon at tayo po ay dapat maging epektibo ang atin pong buhay bilang hinirang at bilang tinawag ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon at salamat sa Diyos sapagkat atin pong tinignan ang mga pamaraan kung papaano po mas lalo pong ma-improve ang atin pong buhay bilang lingkod po ng Panginoon. God bless po sa bawat isa sa atin. Hanggang dito na lang ang akin pong report.